The Office of the Ombudsman is pushing back hard against claims that a wave of recantations have weakened its investigation into the flood control scandal. And mobile journalist Arles de los Santos joins us live for the details. Arles, okay, ano ang mga sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano kanina? But let's start with the recantations. Bakit sinasabi ng Ombudsman they may actually raise more questions rather than actually weaken the case? Lord, simulan natin doon kasi sa alegasyon no, na inilabas ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez kung saan sinabi nito na nasa 32 daw na mga testigo kasama nga yung si Early Goteza no, sa mga nagrecant daw ng kanilang mga testigo dahilan nga para sila ay maniwala na wala nang basehan yung mga reklamo at yung nilulutong kaso na isasampa ng Office of the Ombudsman sa dating House Speaker. Pero ayon sa Ombudsman, no, itong recantation daw ay hindi naman pagbura o eraser ng mga testimonya at mga alegasyon. Sa katotohanan nga daw, ito ay dagdag na ebidensya daw dahil ibig sabihin, dalawa yung statement na susuriin ng mga hukom or if ever, no, mga husgado. Syempre, no, yung dalawang ito, susuriin kung alin doon ang totoo. No? Pero dapat daw ay may mga tanong na masagot pagdating dito sa recantation. Una ay bakit daw nagtago ito mga affiant nang nagrecant sila ng mga testigo. Nung una naman daw ay humarap ito sa Senado at naglabas ng kanilang mga alegasyon. At yung ilan nga ay pumunta pa dito sa Office of the Ombudsman para magsumite at magawa yung kanilang mga individual affidavit. No? At pangalawa, dapat din daw masagot yung mga umuugong na balita na nabayaran umano itong mga testigo na nagrecant ng kanilang mga testimonya. Arles, kasama dyan yung the so-called Maleta Boys pa rin. Tama ka dyan, Lord, no? Yung ilan ang bilang natin nasa 4 na yung nagrecant, no? At least doon sa mga Maleta Boys, no? Una, yung 3 sa kanilang mga individual affidavits na isinumite sa Office of the Ombudsman at yung pang-4 ay yung umalis or binawi yung kanyang testimonya sa kanilang joint affidavit na binasa nga doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero yung ibang mga pangalan pa, Lord, na kasama nga doon sa mga nagrecant umano ng kanilang mga testimonya ay wala pa tayong pangalan kung sino-sino nga ba ang mga ito. Pero ayon sa Office of the Ombudsman, 42 na mga testigo yung kanilang hawak o pinagsasandigan ng kanilang nilulutong reklamo sa dating House Speaker. Anong mangyayari doon sa mga retractions? Kumbaga, paano nito maapektuhan ba, Arles, ultimately yung kaso? Well, Lord, no, kasi pagdating naman sa korte, kahit ilang testigo yung maihatlatag mo, no, ay hindi naman yan magiging issue basta relevant at talagang konektado doon sa kaso, no. Kahit isa nga lang dyan yung makapagdiin at makapagbigay ng mas matibay na testimonya, may posibilidad pa rin na ma-convict, no. Pero kung kahit marami yan or kung hindi din naman sasandig, so doon magkakaroon ng hamon, no. Pero doon sa mga nagrecant, una nang sinabi ng Office of the Ombudsman, kung paninindigan nila yung kanilang pagrecant ng mga testimonya, ang mangyayari ay dapat daw sa korte na nila ito bawiin at yung korte na din yung magdesisyon kung alin nga ba doon sa kanilang dalawang testimonya, no, yung totoo at ang hindi. May sinabi rin daw si Assistant Ombudsman Clavano na they have received information na itong mga witnesses na to raw were paid to retract. Tama ka dyan, Lord. Kasi yun yung kasama nga sa mga tanong ng Office of the Ombudsman, no? Bakit nagtago na yung mga affiant doong nagrecant sila? Dahil noong unang beses, humarap sila sa Senado at ibinunyag nga itong mga alegasyon na ito, no? At yung pangalawa, dito sa Office of the Ombudsman para sa kanilang mga testimonya, plus yun na, yung umugong na balita na nabayaran umano ang mga ito. At sinabi mismo ni Ombudsman Boyeng Rimulya noon na sa kanilang paniniwala, ang kampo ng dating House Speaker ang nasa likod ng mga ito, no, dahil sinong araw ba ang manginginabang kung babawiin ng mga pinaniniwalaan nilang testigo ang kanilang mga testimonya laban kay Romualdez. Paulit-ulit na ginigiit ni Assistant Ombudsman Clavano that recantation is not an eraser. Tama ka dyan, Lord. Kasi talagang kailangan patunayan pa din, no, itong kanilang mga naging pagbawi. Dahil yung ilan, nakita natin, tila may mga larawan pa na ipinakita. Itong ilan sa mga 18 bagmen, no, at yung ibang 18 bagmen naman, nung hininga ng reaksyon patungkol sa pagbawi ng testimonya ng ilan nilang sa mga kasama, ang sinasabi nila, tila nagpasilaw daw ang mga ito sa pera. Habang yung iba naman, para daw sa kanilang kaligtasan, yung iba naman, ang sinabi ay dahil nabayaran daw
and even si Orly Guteza, di ba? Mayroon siyang alegasyon sa isang video na sinasabi na sina Senator Dante Marcoleta daw at dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod na ito na tumulong pa para mabuo nga yung kanyang testimonya at binasa pa at one point sa Senado mismo. Ano ro ba magiging pahiwatig ng pagtatago nito mga witnesses na ito, Arles? Sa ngayon, Lord, hindi naman sinagot ni Assistant Ombudsman Miko Clavano kung ano yung implication niyan, no? Siguro naghihintay lang sila talaga yung posibleng maging epekto nito sa kanilang nilulutong kaso, no? Kasi kailangan talaga nakasandig sa malakas na basehan itong kanilang mga reklamo. Hindi pa natin nakukuha yung mismong detalyado ng mga reklamo laban kay Romualdez, pero nakita naman natin na meron niyang direct at indirect bribery, yung malversation at yung graph, no, at yung sinasabi nga na conspiracy to defraud the national treasury. So inaantay pa rin natin hanggang sa ngayon kung may susumite na nga ba ito, pero naghain naman ng supplementary counter affidavit ang kampo ni Romualdez nitong nakaraang linggo kaugnay ng mga alegasyon na ito at kasama na din yung pag-recant ng ilang mga testigo. Arles, ewan ko kung may dagdag na info ka rito, no? Kasi recently, the Office of the Ombudsman also asked Associate Justice Ronald Moreno na mag-voluntarily inhibit doon sa kaso na may kinalaman kay dating Senator Revilla kasi may kulay daw ng bias, kumbaga. Itama ka dyan, Lord. Sumite nga, no, itong Office of the Ombudsman ng hiling na mag-inhibit itong si Associate Justice Carl Moreno doon sa patuloy na pagdinig ng kaso ni dating Senador Bong Revilla, no? Dahil yung kanilang paniniwala ay may bias nga raw ito. Sinilip natin yung basehan ng Office of the Ombudsman patungkol dyan ng mga prosecutor, no? Ang sinasabi tila mas madami pa daw naging tanong itong judge na ito kumpara doon sa cross-examination na ginawa ng mga abogado ni dating Senador Bong Revilla. And we remember it, no, na may one time pa nga na nilinaw nito ni Moreno na sinabi niya, no, na hindi daw siya naglo-lawyer or hindi niya sinasabi na walang kasalanan si Senator Bong Revilla at nagtatanong lamang daw siya. Pero para sa bahagi ng Office of the Ombudsman, limitado na yung kanilang sagot dyan dahil since nakafile na nga yung kanilang motion, baka daw makover sila or matouch nila yung sub judice nito, no, yung merits ng kaso. Kaya sa ngayon ay hihintayin pa nila kung ano nga yung magiging desisyon ng Sandigan Bayan patungkol dyan. But now, sa ngayon, no, nananatili yung pansamantalang kalayaan ng dating senador na si Revilla. Nagkabilangan pa ng mga tanong Doon yata binasi isa sa mga basihan, Arles, yung mga bilang ng mga tanong. Yes. At talagang naka-indicate pa kung ilan ang tinanong sa mga opisyal dati ng DPWH kumpara dito sa ilan. Pero okay, Arles, palinaw lang. Ang sinasite kasi dahilan ay kumbaga disrespectful daw. Ito daw ay lacking in judicial restraint, unreasonable, unfair. Lord, nag-ugat kasi yan siguro din, no? Meron din posibilidad na yung pagbigay nga nito, no, ng basbas or pagbigay ng panig na payagan yung pansamantalang paglaya ni Revilla. Pero kasi nakita naman natin yung mga hearing, mahirap magsalita for the Sandigan Bayan judges, pero sa ating observation, talagang pag nagtanong itong si Associate Justice Moreno, talagang sharp, no? At malakas din naman yung kanyang boses from time to time, pero marami siyang mga tanong na may mga punto rin naman talaga, no? Siguro may mga ilang time na tila nasindak yung mga testigo, pero I think yung isa sa mga pinakamadaming tanong siya doon sa pagharap ni Sally Santos ng Sims Construction at yung pamangkin nito na si Monica, no, na kinumpirma nga talagang parang nasa 200 mahigit ata yung mga tanong na mas mababa kumpara doon sa kampo nga ng defendant, which is si Revilla. Okay, on to another issue. Ano raw yung basis for the recommended graft cases against ang mga matugas ng Surigao at iba pa?
Okay, linawin na agad natin, Lord, na sa ngayon ay wala pa tayong nakukuhang tugon sa kampo ng dalawang matugas na ito, no? Pero batay daw kasi sa record ng DPWH, no, idineklarang 100% completed na ang 80 million pesos na road project sa Del Carmen, Surigao del Norte, dahilan nga para buo rin na mabayaran umano yung kontratista nito, no? Pero nang isinagawa ng Office of the Ombudsman yung kanilang site inspection noong April 2006 ay natuklasan nila na nasa 65 to 70% pa lamang ang aktual na accomplishment ng proyekto. Kaya kasama din sa pinakakasuhan yung ilang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga personalidad na konektado doon sa umano'y contractor nito, no, na Bumetrics Development Corporation, na mayroon din umanong conflict of interest doon sa mag-amang matugas na sina Francisco Lalo Matugas at Francisco Bingo Matugas II. Ano yung pinagbumulan ng conflict of interest, Arles? Ang sinasabi, Lord, ay parang meron pa rin daw interest dito or may kalapit ata na mag-anak, no, kamag-anak dito, at sinasabi na meron daw mahigit 400 million na loan itong kumpanya, parang konektado doon sa dalawang mambabatas para makakuha sila ng mga proyekto, no. So pinagbabawal kasi yan sa RA 1319, specifically yung E and H na section nito, no, na kung saan nga bawal magkaroon ng any financial interest or any possible conflict of interest sa mga pagawaing bayan o mga proyekto ng pamahalaan, lalo na doon sa mga nakaupo na posisyon o opisyal ng ating pamahalaan. Sa issue naman ni Senadora Loren Legarda, okay, ngayon nagre-raise pa rin ng red flags over her repeated medical leave extensions. Hindi ba sila naniniwala doon sa sinabi ni Senate President Win Gatchalian? Pero bago yan, Lord, alam ba ilan yung guess mo na times na nagpa-extend ng medical leave si Senator Loren? Ilan If you ba? have an idea. 4? Yes, tama. 4 times na daw kasi na utay-utay yung medical leave ni Legarda, no, na na-extend na tila utay-utay, no, na ayon sa ombudsman, kung meron daw serious illness itong si Senator Loren Legarda, sana daw ay i-final niya na lamang ng isahan. Kasi mas nakakaduda daw yung timing neto. Higit lalo na hindi lang sa Senator Loren Legarda yung wala dito sa Pilipinas, kundi pati yung anak na ito na si Batangas Representative Leandro Leviste. At yung sinasabi, no, syempre yung timing nito na ngayon pa kung saan nga umugong na yung nilulutong kasong plunder at graft dito sa mag-ina kaugnay ng mga umano'y anomalya at hindi pagkasunod nito sa commitment sa pamahalaan, no, pagdating doon sa solar energy. At may panawagan din ng ombudsman doon sa mga posible pa nilang investigahan, no, na kung maaari nga kapag kami mga investigasyon ay manatili sa Pilipinas para masagot yung tanong ng mga taong bayan at respeto na din pagdating doon sa investigasyon na isinasagawa. Sa ngayon ay hinihintay pa natin kung kailan makapag-file ng counter affidavit ang mag-inang Legarda Leviste. Munti ko nang makalimutan na tanong, Arles. Okay, may sagot ba si Assistant Ombudsman Clavano doon naman sa pahayag ni Davao City Congressman Paulo Duterte, no? Tungkol kompleto daw lahat ng mga flood control projects niya mula 2019 hanggang 2022. Yes, ayan yung respack agad, no, ni Congressman Duterte ng Davao City. Pero ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, yung sinabi daw ni Ombudsman Boying Remulla na Davao ay yung epicenter ng flood control projects, no, hindi naman daw ito pertaining doon sa corruption. Ang sinasabi lamang ay yung tila malaking pondo ay napunta doon, no. Syempre, hindi pa natin sure kung this year ba yan, though sa mga nagdaang taon nakita natin na umabot ng 51 billion pesos. At hindi naman daw yan doon sa allegation na may mga corruption pagdating sa Davao City, no. It's just that doon lang daw talaga nagflow yung mga proyekto at yung pondo noong mga panahon na iyon. At syempre ito yung distrito ng anak ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Short of saying, hindi porke completed ay walang anomalya, Arles. Possibly on that, Lord, no? Though ang Office of the Ombudsman naman na ang hahawak ng investigasyon ng mga flood control corruption-related na mga reklamo, maging yung mga pagkakaso. At nakita natin itong mga nakaraan, si Ombudsman Boying Remulla ay sumilip na din sa Cebu City para silipin yung mga pagawaing bayan doon. At inaasahan na madadagdagan pa yan sa paparating pang mga buwan. Alright, on that note, it's proper for me to say happy weekend sa'yo, Arles de los Santos. Magpahinga ka at mukhang mag-uulan na naman sa mga susunod na araw.
Thank you, Arlis de los Santos, our mobile journalist.